Ayan mga Pinoy, isang magandang gabi po. At magmamasa po tayo ngayon ng pandesal. At doon po sa mga solid na nagsusuporta at doon sa mga bagong subscriber at doon sa mga solid na viewers, sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nice. Bale, mamasa po tayo ng pandesal. At ayun, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng mano-manong pandesal na 6 na kilo. Ayan mga Pinoy, dito po tayo mamasa sa planggana. At wala pa tayong bangka. Yung bangka na tinatawag mga Pinoy, yun po yung minamasahan natin ng pandesal. Kaso wala pa tayo nun, kaya dito pa lang tayo sa planggana mamasa. Ayan. At ito po yung ating gatas na gagamitin. Ayan. Gatas condense mga Pinoy. Ayan po. Ito po yung ating flavor, peanut butter. Ayan. Ito po yung ating gagamiting mantika pag tayo nagmamasa na para po kuminis yung ating pandesal. At ito po yung ating margarine. Siyempre lalagyan pa po natin yan ng lard. Mamaya i-update ko na lang po sa inyo kung ilang lard pa ilalagay natin. At matimbang po muna tayo ng harina. Ayan po yung ating timbangan. Ayan mga Pinoy, umpisahan na po natin. Magtitimbang na tayo ng harina. Ito pong ating timbangan. Bali, 2 kilo lang po ang nakakakarga. Gawa ng maliit po yung ating yung para planggana. Bali, 3 timbang tayo yan. Tiga 2 kilo mga Pinoy. Yan, 2 kilo. Lagyan natin. May parang naling hitir. Jem, hitir. 4 na kilo mga Pinoy. May parang na ito. Chicken. Yan, 6 na kilo pong harinang first class. First class yan mga Pinoy. 1 kilo at kalahating asukal mga Pinoy. Ilagay na natin. Ayan. Muna natin yan. At ito pong basong ito gagamitin natin pantakal sa tubig at pantakal sa asin. Yan. So lagay po tayo ng dry yeast. Ayan. Ako po nasanay ko sa pusturo magtatakal ng palsa. Ayan. Isa. Yan mga Pinoy, 1 kalahati po yan. Yan.
Ito naman po kalayo mo, Jim. Ay, nalagay. Ito po yung ating asin, oh. Ganyan lang po kataas sa baso. Yung sa 6 na kilo mga Pinoy, ganyan lang po kataas. Lagay natin. Ilagay natin tong condense, ayan. Kutsara. Ito, ilagay po natin itong peanut. Huwag po natin ubusin. Tira natin ng konti. Ayan, 2 kutsaritang peanut lang po. Ngayon mga Pinoy, lalagyan na po natin siya ng tubig. Nagtatakal po tayo ng tubig dito lang din sa basong plastic na to. Bali, 6.5 takal dito mga Pinoy. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayan mga Pinoy, 6.5. Ayan mga Pinoy, tunawin po natin muna yung ating asukal saka yung ating asin. Ayan, tunaw na po siya. Ilalagay na natin yung lard saka yung margarine. Bali, margarine at lard po 1/4 pinaghalo ko na. Ayan, 1/4 kilo. Wala po tayong gramuhan dito mga Pinoy. Para sa kilo lang tayo nagtitimbang. Ayan, durugin natin yung ating lard. At pasensya na po kayo kung medyo madilim. Yung ilaw natin dito maliliit lang yung bumbilya. Ayan mga Pinoy, tunaw na po yung ating asukal at asin. Ayun, ito po talaga ang kulay niya kasi may peanut siya at may gatas. Kaya yung kulay ng niya brown. Saka yung asukal natin mga Pinoy brown. Ayan. Haluin na natin. I-ready natin itong mantika. Bango. Nahalo pa lang mga Pinoy, ang bango na. Ayan mga Pinoy, umpisahan na po natin ng masahin. Lagyan po natin siya ng mantika dyan sa ilalim para hindi na siya kumapit. Ayan. Pag hinahalo masyado, may harina pa. Buo pa yung harina. Ito nababasa. Ayan mga Pinoy, paulit-ulit lang po to hanggang sa kuminis siya. Ayan, tiklop lang po siya ng tiklop. Ayan o. Medyo matagal po ito mga Pinoy, kaya
Update ko na lang po sa inyo mamaya pag tapos na natin itong masahin. Paulit-ulit lang naman po ito. Ganito lang ang procedure niya ng pagmamasa. Ayan o. Ay, nagsisisirang ka di ko magkapipirnyo. Ula-ula. Ayan mga Pinoy, ayan po. O, tapos na natin siyang masahin. Mapapansin nyo, ayan o, makinis na siya. Medyo makinis na. Ayan o. Ayan. Makintab po sa gawa ng ating inilagay na mantika. Ayan. Yan po, paalsa-alsahin natin ang konti dyan sa planggana. Tapos, ililipat po natin dito sa lamisa. Diyan naman po natin sa paalsa-alsahin ng konti. Bago natin bastonin. At siyempre, i-update ko pa rin yan sa inyo mamaya mga Pinoy. Kung paano siya bastonin at kung paano yung pagbutol-putol natin yan. Ito pong lamisa natin na to. Kaya ganito ang kulay niya. Lamisang kahoy po yan. Baka naman yung gustong mag-sponsor dyan ng lamisang stainless. Ayan mga Pinoy, nandito na po sa lamisa yung ating pandesal. Ayan, nasa lamisa na po siya. At dito natin po siya ipapagulong pag binasto na natin. Babastonin na po natin siya at medyo alsado na siya dyan sa ibabaw ng lamisa. Ayan mga Pinoy, ganito po yung pagbabaston nitong pandesal. Ayan. Diba, ay ikutin lang po natin siya ng ganyan. Ayan o. Hinati-hati ko na po yan. Ayan na po siya. Tapos, ganito na yung natin gagawin. Babastonin natin. Ayan. Tapos, lalagay po natin dito sa pulbos. Ayan. Tapos ikakamata po ulit natin dito at mamaya po puputol-putulin natin yan pagkatapos ng bastonin natin mga Pinoy. Paulit-ulit lang po ito, ganito lang ang pagagawa ng baston, pagbabaston ng pandesal. Ayan. Update ko na lang po sa inyo mga Pinoy pagkatapos natin ito magbaston, yung pagpuputol naman. Ayan mga Pinoy, tapos na po nating bastunin. Ayan na po siya oh. At puputol-putulin na po natin yan. Ayan mga Pinoy, umpisa na po natin, puputol-putulin na po natin siya. Ayan, kailangan po parehas yung laki ng baston. Ito pong ating raspa, ano po ito, raspang kahoy. Yung ating gagamitin pang putol. Ayan po. Ayan lang po siya. Kalapit mo camera. Ayan o. Pagkatapos po nito, putol-putulin namin lahat yan. Ilalagay po namin yan sa tray. Kaya ito, sample mga Pinoy. Ayan. Ito po yung tray. Tabuhin natin ng konting pulbos para po hindi siya dumikit. Ayan. Pagulungin pala muna natin to sa Ayan, sample ko sa inyo mga Pinoy. Ayan. Ayan. Ganyan lang po siya, paulit-ulit lang hanggang sa matapos kami. So ayan mga Pinoy, at ganyan lang po ang paggagawa ng 6 na kilong manu-manong pandesal. Maraming salamat sa panonood at kita-kita po tayo ulit sa mga susunod kong video. Ayan mga Pinoy, yung iba nasa istante na po natin. Ayan. Bukas pong madaling araw lulutuin po natin yan. Ayun mga Pinoy, at hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. At
Magluluto pa tayo ng pandesal mamayang madaling araw, kaya maaga tayong matutulog. Hanggang sa muli po.